Good news, mapapalitan na si Speaker Romualdez this week. Ang bad news naman, si Sandro Marcos ang papalit. Oo. So, yan, maraming kongresista ang tumakas na palabas ng bansa dahil sa takot sa mga darating na protesta. Natatakot na daw po sila. What the fuck? This happened under your watch. You are a president of the Philippines. 'Di ba? Alam mo, the least you can do is to go down. Ha? Dahil dito, sa statement na binitawan mo, ipinakita mo kung gaano ka kahina, kung gaano ka ka-weak. Ikaw ang presidente ng Pilipinas, ikaw ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa bansa. And yet, inaatas mo sa taong bayan ang responsibilidad na panagutin ang mga kawatan sa gobyerno mo. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? At tayo ay nandito na naman para pag-usapan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating lipunan na ginagalawain. Gusto ko yan! At syempre, isa sa ating mga pag-uusapan, tambalelong, sisibakin na sa pagka-speaker at may ipapalit na. Gusto ko yan! Kaya lang ang problema natin ay itong ipapalit sa kanya. Hindi maganda, binubudol na naman nila ang madlang people. What the fuck? At isa pa sa ating pag-uusapan, Marcos Jr. sasama sa mga ikakasang rally laban sa korupsyon. What the fuck? May naniniwala pa ba sa kasinungalingan ni Marcos Jr.? Wala nang natupad dito sa kanya mga ipinapangako. At samantala, may nahanap na sila na itatapat kay Bibi Sara para talunin sa eleksyon 2028. What the fuck? Walang iya yung nakaisip nito, may ubo sa utak. Expired na ang pag-iisip. Kung bakit? Aalamin po natin yan mga kababayan pagkatapos lang nito. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kapatid nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw ng Lunes po sa inyong lahat. At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel, mag-comment sa ating mga video at syempre, binabasa po natin yan. So, umpisa na po natin mga kababayan dahil grabe po, manlin lang ang mga politiko ngayon. What the fuck? Kunya-kunyarian, mga hugas-hugasan ng kamay. Gagawin nila ang lahat para sila ay kaawaan, sila ay paniwalaan, para sila ay kampihan. Kahit nagmumukha silang tanga sa kanilang mga ginagawa, okay lang sa kanila yan. What the fuck? Tulad na lang halimbawa ni Bongbong Marcos Jr. na ang lakas ng loob ng bola, na animoy gustong-gusto siya ng taong bayan. Pero doon sa isang seremonya na may hawak siya ng bola na boo, boo, boo sila, mga kababayan. Ibig sabihin lang nito, hindi na sa kanya naniniwala yung mga Pilipino. Kahit tingnan mo pa yung mga comment diyan sa social media kung saan makikita yung mga post, nakikita yung mga pagmumukha niya, abay puro negatibo ang sinasabi ng ating mga kababayan mga Pilipino. Minumura pa nga siya at pinagtatawanan ng iba. So ganyan po kakapal ang mukha. Patay mali siya sa mga kaganapan sa ating bansa, sa panawagan ng ating mga Pilipino na mag-resign kayo dahil mga inutil sila, 'di ba? So parang patay mali siya lang sila mga kababayan. At eto may mga usap-usapan dito na yung pinsan niya na si Martin Romualdez sisibakin na raw, papalitan na raw bilang Speaker of the House. At alam mo, yung ipapalit dito mga kababayan sabi nga ni Admar Villando, same as useless. What the fuck? Dahil ang mga usap-usapan, mga kababayan, ayon sa ating mga naririnig-rinig sa mga kakantu-kantuhan at sa mga paradahan ng mga tricycle at mga bus diyan sa labas. Ito po ang nangyayari. At ito ay sabi po ni Congressman Kiko Barsaga na alam naman natin na ngayon itong si Kiko Barsaga ay talagang sumisikat ang pangalan dahil sa kanyang mga nakakatawang banat dito sa mga politikong korap at politikong mga bait-baitan, di ba? Ang sabi niya dito, mga kababayan,
was posted like 1 minute ago kanina, pero siguro ngayon mga nasa 30 minutes na. Sabi niya dito, good news, mapapalitan na si Speaker Romualdez this week. Ang bad news naman, si Sandro Marcos ang papalit. Oo. So, yan po mga kababayan, no? So, yan po ang sinasabi ni Kiko Barrazaga. So, ito yung mga usap-usapan. Ito kasi sabi ni Kiko Barrazaga ay talaga namang pinaniniwalaan ng mga tao at makikita mo nga doon sa comment section na talagang animoy sila ay naniniwala kay Kiko Barrazaga. At meron pa nga itong sinabi si Kiko Barrazaga na maraming kongresista ang tumakas na palabas ng bansa dahil sa takot sa mga darating na protesta. Natatakot na daw po sila. What the fuck? Walang iya kayo, hindi nga kayo natakot nung nagnanakaw kayo, tapos nung nagpo-protesta yung tao, natatakot na kayo. Walang ganun, di ba? So, ginawa nyo yan, dapat panindigan nyo yan. Nagnakaw kayo sa kaba ng taong bayan, so harapin ninyo ang taong bayan, huwag yung tatakasan, di ba? Kung ito man ay totoo, abay, nakakalungkot. Ano ba ang nangyayari? Pinapangalanan na nga, nakakalabas pa. Papaano? Mahinang nila lang ang leader ng bansa, di ba? Kung ako, may korupsyon na nangyayari sa Pilipinas, abay, wala munang lalabas. Tapusin natin ang problema, managot ang dapat managot. Pero ang problema kasi dito, napakahinhin magsigalaw ng mga nasa gobyerno natin na puro investigasyon, na puro nga naman sa pagdating ng dulo ng investigasyon. 'Di ba? Pero itong sinasabi ni Kiko Barrazaga, hindi natin alam kung ito ay totoo, pero pinick up siya ng mainstream media. So, there's a possibility na totoo nga ito. Pero kung ano man ang mangyari, tuloy pa rin parusa doon sa mga tao na nagkasala sa taong bayan, nagkasala sa ating bansang Pilipinas. Tuloy pa rin ang parusa. Dahil ito mga kababayan, no? Kaya nga siya sisibakin, kaya siya papalitan dahil may nagawa siya kasalanan, di ba? So, ibig sabihin, kailangan niyang panagutan yung kanya nagagawang kasalanan. So, ngayon, abangan natin yan this week daw this week papalitan. Pero habang naghihintay tayo dyan, ituloy natin ang drama ng mga politiko, no? So, super drama sila ngayon dahil ramdam na nila ang galit ng taong bayan. Abay, si Marcos Jr. nagpapatawa. Sasama daw siya, mga kababayan, sa rally, laban sa korupsyon na ikinakasa ng taong bayan. Walang hiya, ang kapal na muka, di ba? So, ito, panoorin po natin. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. Yun? We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan itong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there's fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. So ito, mga kababayan, ang problema natin. Pero ang galing in character si Mr. President. In character siya, galit na galit. Kung hindi namin siguro alam, maniniwala kami sa iyo, sir. Di ba? Ang ginagawa mo sumasakay ka sa sumasabay ka sa Agos. Sumasabay ka sa Agos kasi ayaw mo mapagbuntunan ng galit ng mga Pilipino. Pero nakikita mo naman, yung ibang mga grupo dyan, ang sinasabi, BBM resign. 'Di ba? BBM, tambaluslos, resign. So, kasama ka dun. So, stop that bullshit na kunyari, wala kang alam, umiiwas ka dito sa galit ng taong bayan. This happened under your watch. You are a president of the Philippines. 'Di ba? Alam mo, the least you can do is to go down. Dahil dito, sa statement na binitawan mo,
ipinakita mo kung gaano ka kahina, kung gaano ka ka-weak. Ikaw ang presidente ng Pilipinas, ikaw ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa bansa. And yet, inaatas mo sa taong bayan ang responsibilidad na panagutin ang mga kawatan sa gobyerno mo. Wala na nga dapat nangyayaring rally dahil ikaw mismo nagsabi na ninanakawan ng mga Pilipino. Alam mo na may nagnanakaw. Diba? What the? Alam mo sa sarili mo kung sino ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw ang nasa itaas, ikaw ang nasa tuktok. Nakikita mo, nadudungawan mo kung sino ang pasimunot mastermind ng nakawan na yan. Diba? Anong silbi ng confidential funds mo na bilyon-bilyon kung hindi mo alam kung sino ang nagnanakaw sa gobyerno? Diba? Ilang beses nang binanggit ang mga pangalan kung sino pero wala kang naririnig, wala kang ginagawa. Hindi kaya dahil totoo ito? Ito yung sinasabi ni Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko Barsaga, BBM Sara Unity ako dati. Malay ko ba na si Martin Romualdez ang uupong presidente? Yan ang sinabi, ha? Although alam naman natin na nangyayari talaga yung ganyan, pero ito, binigyang linaw ni Kiko Barsaga. Ayoko sanang banggitin yung pangalang Barsaga kasi may siraulong Barsaga Pero ito, si Kiko Barsaga, talagang may laman. May katotohanan yung sinasabi niya. Mukhang totoo. Di ba? So takot ka ba sa pinsan mo? Takot ka ba sa pinsan mo? Si Tobit Yanko, nagbanggit ng pangalan. Si Magalong nagbanggit ng pangalan. Si BP Sara nagbanggit ng pangalan. At yung mag-asawang Diskaya nagbanggit ng pangalan. Parehas na pangalan ng sinabi ng mga personalidad na binanggit natin kanina. So ano pang pruweba ang kailangan? Kung ang mga daliri ng tao, pati ng malalaking personalidad, ay nakaturo na doon sa mga pangalan na binanggit nila. Bakit kailangan pang mag-rally ng mga tao, mag-effort pa yung mga tao? Presidente ka na dapat ikaw ang nagpapanagot dito sa mga kawatan na ito, di ba? Bakit mga ordinaryong Pilipino ang gagawa pa ng effort para mapanagot ang mga kawatan na ito? Hindi kaya totoo ito? Ito. Yan. Sabi ni Kiko Barsaga, we are marching in the streets because we believe in the better future for our country's government. The Philippines does not belong to Marcos and Romualdez. If you are going to read between the lines, sinasabi ni Kiko Barsaga na wala kang kwentang presidente. Di ba? At sinasabi rin niya dito, indirectly, na binubudol mo lang ang mga Pilipino dahil magkasabot lang kayo ni Martin Romualdez. Magkasabot kayo, pero pinapakita mo, yung feeling mo, hero ka. Di ba? Pero sa loob-loob ni Marcos, mga kababayan, takot na yan. Nagkabulol-bulol na nga kanina, di ba? Takot siya na mag-ala Indonesia at Nepal ang Pilipinas. So, ayaw naman din natin yun. Pero hindi natin mapipigilan ang panibugho at ang damdamin ng ating mamamayan. Di ba? Alam niya na madadawit siya. Nakikita yan niya sa mga comment section, sa social media, sa mainstream media, nakikita niya yan. Di ba? This is happening under his watch. So, obligasyon niya. May pananagutan siya. Ang alam nga ng tao, nakikita natin talaga, nagsasabuatan talaga sila. Kaya nga, nagpapalitan, nagre-rego doon dyan sa Senado, nilalaro nila yung issue, di ba? Para delaying tactics, mga kababayan, habang nag-iisip sila ng taktika, nag-iisip sila ng solusyon para maiiwas ang pangalan nila, gumagawa muna sila ng gulo, para linlangin ang isipan at lituhin ang isipan ng taong bayan. Kaya nga ngayon, tingnan mo, naghahanda sila dahil alam nila sa sarili nila na posibleng pag-initan silang lahat ng mga rallyista. Noong isang araw, may mga convoy ng mga sundalo, nakita natin sa social media, papuntang Maynila. At ang sabi, magbabantay daw sa Malacanang. At may mga post sa social media kung saan, tukoy na daw ang mga bahay ng mga politikong kawatan dito sa Metro Manila. At sabi nito si Kiko Barsaga kanina, may mga lumilipad na daw, lumalabas na daw ang bansa na mga kasama dyan sa kamera, umaalis na. At kahapon, mga kababayan, may mga truck-truck na sundalo na naman na namataan dyan sa EDSA. Eto. Ayan, Ay, gira na ba? Kailangan dyan daghag mga army? Isa man eh.
Tanawa gud o daghan kay mga army. Unsa ba? Na puno sila oh. Dini niya sa EDSA. Oh. Hindi sa EDSA, ha? Sa EDSA daw po yun, mga kababayan. Oh. Hindi ko sigurado kung sa Malacanang sila dumiretso kasi may mga naririnig tayo, doon daw sila magbabantay. Ah. At mukhang nababahala talaga sila dahil ito yung utos ng mga amo nila eh. Mukhang napapraning na po sila. So, ang totoo po ito eh. Mga kabrigada, ang AFP naka-red alert kasunod ng mga ikinakasang kilos protesta laban sa korupsyon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada Live. Nakataas na sa red alert ang status ng lahat ng units ng Armed Forces of the Philippines simula nitong September 12. Kaugnay ito ng mga pagkilos kontra korupsyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bahagi ito ng precautionary measure at standard security protocol upang matiyak ang kahandaan ng sandatahang lakas. Sa ilalim ng red alert status, naka-standby ang bilang ng mga sundalo sa mga kampo at suspendido ang kanilang mga leave upang agarang makaresponde sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Bigang diin ni Padilla na walang dapat ipangamba ang publiko sa pagtataas ng alerto dahil layon lamang nito na tiyakin ang kahandaan at suporta ng AFP sa Philippine National Police na siyang pangunahing may mandato sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Samantala, iginiit din ng AFP na bagamat nire-respeto nito ang karapatan ng bawat Pilipino na magdaos ng mapayapang pagtitipon, hindi naman papayagan ng militar na magamit ang ganitong pagkakataon para sa kaharasan o kaguluhan. Oh, yan. So, yun po mga kababayan, naka-red alert po ang AFP para bantayan sila. Okay? Bantayan sila. Of course, yung mga politiko ng mga kawatan. Di ba? Yun naman yan eh. Kasi hindi naman nila gagawin yan kung wala silang babantayan. Actually, ito alam nyo sa inyong mga kapulisan, sa inyong mga sundalo, dapat ang pinoprotektahan ninyo yung ninanakawan. Hindi pinoprotektahan nyo yung mga magnanakaw. Di ba? Presidente na nga mismo nagsabi na may mga magnanakaw. 'Di ba? So ulitin ko, dapat ang pinoprotektahan nyo yung ninanakawan, hindi yung magnanakaw. Ha? Kasi ito mga kababayan, sa kabila po ng lantarang pagnanakaw ng mga politiko, mga kawatan sa lipunan, sa kaba ng ating bayan, patuloy pa rin yung pagbubulag-bulagan. 'Di ba? So wala silang sinasabi, bagkus pinoprotektahan pa nila yung mga kawatan, 'di ba? So, at nung nakaraan, kung matatandaan nyo, naglabas po ng joint statement ang PNP tsaka yung DND patungkol sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa na hindi nagustuhan ng mga retirado. So, retiradong sundalo at mga Air Force natin. So, ito po, mga kababayan, si Gibo Teodoro at si Browner, naglabas sila ng joint statement na ito ay talagang katulad pa rin ng sinasabi, pinagtatanggol pa rin ang gobyernong kawatan, di ba? At syempre, eto nagalit nga yung iba dito na ito si Orlando De Leon, isang general, retirado itong sundalo, mga kababayan. At ang sabi niya dito sa kanyang post, like ito 2 days ago, ito ay patungkol, sulat niya ito or statement niya ito, post niya ito patungkol sa Armed Forces of the Philippines. Ang sabi niya dito, I do not know the authenticity of the statement, but there is what I have to say. Okay? Doon sa statement na talagang pinoprotektahan pa rin ang administrasyon ni Marcos. Kasi ang panawagan nitong mga retiradong general ay mag-aklas or i-withdraw ang suporta nitong mga kasundaluhan natin at hindi yun pinatulan ng Armed Forces of the Philippines bagkos sinabi nila na okay lang daw, na feeling ng ating mga kababayan ay parang tinotolerate pa nila yung nangyayaring nakawan kasi wala silang ginagawa. At ito ang sabi ng isang general, si Orlando E. De Leon, na retirado. Sirs, we are not asking for your protection because we know that you cannot, okay? We can protect ourselves. In case you don't know it yet, the country has given up on you. We have been robbed of our future and yet you were not there. We are being run by criminals and yet we don't feel your presence. What is it to us to call for your protection? No, we don't. Your statement doesn't make any difference. We, the Filipino people, have lost everything.
we have nothing to lose anymore. You have never been present in our lives. You allowed a criminal syndicate to run our lives. Why would you even be significant to us? You lost our trust. Go, save your president. He is not ours. Ang sabi niya dito, mga kababayan, sinasabihan niya dito yung Armed Forces of the Philippines na kaya namin, hindi namin kayo kailangan. Mapoprotektahan namin ang aming mga sarili kung hindi nyo lang alam. So, yung bansa natin ay sumuko na sa inyo. Pinagnakawan kami ng aming kinabukasan, pero wala kayo dun. Pinapatakbo tayo, ang bansa natin ay pinapatakbo ng kriminal, pero hindi namin nararamdaman ang inyong presensya. So, papaano pa kami hihingi ng protection sa inyo? Hindi kami hihingi sa inyo. Ang statement ninyo ay wala nang halaga sa amin. Dahil kami mga Pilipino, nawala na sa amin ang lahat. Wala nang mawawala sa amin. Kailanman hindi kayo naging bahagi ng aming buhay. Pinabayaan ninyo, tinolerate ninyo ng mga sindikato na patakbuhin or imanipula ang aming buhay. Bakit kayo magiging mahalaga pa sa amin? Nawala na ang tiwala namin sa inyo. Kung pumunta kayo, protektahan nyo, iligtas nyo ang presidente nyo. So sa Tagalog, yun po ang gustong sabihin ni Orlando De Leon. Samantala, ito naman po ang sinabi ng isang retiradong Air Force din naman to. Sabi niya dito, and I quote, "Isa lang ang hinihiling ng ating mga sundalo at kapulisan. Magbadami kayo sa lansangan, dama na nila ang ating nararamdaman." Ang ibig sabihin nito mga kababayan, kapag marami na ang tao sa kalsada, ito na ang hudyat para suportahan nila ang panawagan ng taong bayan. At hindi po tayo may sabi niyan. Ito, si retired Air Force General Romco Pokis. Okay? Siya po ang may sabi ng statement na yan. So, yun nga, mga kababayan, ito ang problema kasi sa atin. Yung mga junior officer, ramdam nila yung panawagan ng ating bayan, ng taong bayan, pero itong mga nasa itaas, parang wala, nagbubulag-bulagan. Alam naman natin na chain of command na itong mga junior officer, sumusunod lang naman yan doon sa mga nakakataas ang ranggo sa kanila. Pero, kung pagbabasehan natin itong sinasabi ni General Pokis, mga kababayan, mukhang may galit na rin. May galit na rin itong mga militar sa nangyayari sa ating bayan. So, mukhang kapag nakita na nila na mas marami na ang nagwewelga, nagpoprotesta sa lansangan, mukhang susuporta sila sa taong bayan. No? So, yun po ang nakikita natin dito. Na medyo nakakalungkot dahil humantong pa tayo sa ganitong sitwasyon na sana ay pwede naman itong magawa ng paraan ng kasalukuyang administrasyon. Di ba? Pero, kung nagsasabuatan nga sila, mga kababayan, walang mangyayari. Kasi ni isa sa kanila, walang magsasalita kasi magkakabit ang mga pangalan nila. Magkakabit-kabit ang pangalan nila. Pag nagsalita yung isa, kaya nga, kung napansin ninyo, pinalitan ang liderato ng Senate kasi nabubulgar na yung mga pangalan. So dahil nabubulgar na at nailalabas na yung mga pangalan, dali-dali silang gumawa ng paraan para maampat ang paglalabas ng mga pangalan ng mga sangkot dito sa kurakutan. 'Di ba? So, wag tayong aasa kahit bumuo pa sila ng mga independent committee na yan, walang mangyayari. Sabi nga ni Kiko Barsaga, 'di ba? Na alisa na sa bansa yung mga kasama niya, yung ibang congressman. So ano pa mapapanagot natin diyan? Kahit magkaroon ng investigasyon at dumating sa dulo ng investigasyon na may mapangalan, ano magagawa natin diyan? Kung yung mga kawatan nandun na sa ibang bansa, nagsiliparan na. 'Di ba? So at itong mga mangyayari na alam ko itong mga general, merong mga gagawing rally na 3 araw na walang uwian diyan sa harap ng Batasang Pambansa diyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At alam ko ngayon mga kababayan, ang simula Lunes, Martes, Miyerkules, nandyan sila at walang uwian. So, ito ang nakakalungkot dito na yung mga Pilipino, imbis na nagtatrabaho, gagawa ng paraan para maampat ang nakawan sa ating bansang minamahal. 'Di ba? Ano na nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Para naghawa-hawa na mga kababayan. Naghawa-hawa na mga tanga sa bansa na ito. Ang bansa na ito ay parang sa tingin natin ay sinumpa na talaga.
Oh, bakit parang gustong-gusto nila na mga hayop ang umuupo sa gobyerno? Ha? So, alam nyo, eto kasi may katapat na daw si VP Sara Duterte, mga kababayan, na tatakbo sa 2028 election. Ang pinapatakbo nila ay isang kabayo. 'Di ba? Utang na loob, mga kababayan. Ang dami ng buwaya buwaya at aso sa gobyerno natin. Huwag na nating dagdagan ng kabayo. Hinahayop na nga tayo ng mga hayop na nasa gobyerno, idadagdag nyo pa si Petrang Kabayo. What the Diba? fuck? So kasi ito natawa ako dito sa Tapatang Vice Ganda at Vice President Sara sa 2028. Yan daw ang solusyon para maharang si VP Duterte sa pag-upo sa Malacanang Palace. Ayon sa award-winning director na si Lav Diaz, kailangan pop culture ang titibag sa Vice Presidente. Para sa film critic, si Vice Ganda ang dapat itapat dahil siya ang icon ng pop culture. Suggestion pa ng batikang direktor, kailangan katandem ni Vice sina Senator Risa Hontiveros, Congressman Chel Jokno at Mayor Leni Robredo. Ang goal lang naman daw ay kailangan manalo ang komedyante at mag-resign din agad. puta, grabe ang utak ng mga hayop na to, no? Nakakahiya ang Pilipinas, no? Itong direktor na nakaisip nito, may ubo sa utak. May ubo sa utak. Sino ba yung direktor na yan? Ngayon ko lang narinig yung pangalan yan. Tapos premyadong direktor, ganyan mag-isip. Abnormal ang pag-uutak. Abnormal na pag-uutak lang ang makakaisip ng ganyan. Pero seryoso talaga siya Takawawang Pilipinas. Biruin mo kung gaano kagago, harap-harapang iniinsulto ang mga Pilipino. Yung tatapatan ang sikat na malakas na kandidato para makuha yung boto ng tao. Ito'y panlilin lang ito, mga kababayan. Pandaraya ito. Dahil alam naman natin na si Vice Ganda, anong gagawin niyan sa politika? Magbabaklaan, gagawing bakla ang mga Pilipino? Putang ina. 'Di ba? Wala namang ibang ginawa yan kundi mamahiya ng tao. So anong gagawin yan? Bibigyan ng anong gagawin? Mamimigay ng libreng chup-chup? Anong gagawin? Walang hiya naman. Direktor ka, ganyan ka mag-isip? Tapos pag nanalo daw, si Vice Ganda, pagre-resignin din. Tapos iuupo kung sinong gusto nila, si Leni Robredo. 'Di ba? Parang nakakagago. Parang dililin lang. Parang itong administrasyon ngayon, mga kababayan, parang ang tingin sa mga Pilipino ay mal-edukado, mga tatanga-tanga. So, ganito rin ang gusto mangyari nitong direktor. Gawin niya mga tanga ang mga Pilipino dahil pag si Vice Ganda ang inilaban kay VP Sara Duterte, mananalo kasi sikat na sikat. So, gagamitin yung kasikatan para maiupo nila yung kanilang gusto. Walang ganun. 'Di ba? Walang ganun. Dapat dinadaan natin sa legal na pamamaraan, sa patas na pamamaraan. Hindi yung kung sino sikat. Pero sige, pagbigyan natin. Kung yung Valdez na yan, sige, ikandidato mo si Vice Ganda, ha? Pag hindi nangyari yan, mumurahin ka namin araw-araw na hayop ka. Pag hindi nangyari yan, at tumakbo si Vice Ganda, patakbuhin mo si Vice Ganda, ilaban mo kay VP Sara Duterte, okay? Iintayin namin yan. May sapak sa utak itong hayop na direktor na ito, no? Paano naging direktor ito? 'Di ba? Hindi nga niya alam kung ano mararamdaman ng mga tao doon sa sinasabi niya. Kasi ang ginagawa niya tanga, mga Pilipino. Dahil sikat na sikat si Sara Duterte, sige, ilaban natin si Vice Ganda na wala namang kwenta, wala alam sa pagpapatakbo ng sarili niya, patatakbuhin mo ng presidente. Putang ina. Anong utak meron ka? 'Di ba? Wala ba kayong tiwala kay Kiko Pangilinan? Wala ba kayong tiwala kay Risa Hontiveros? Yun ang pabato nyo, di ba? Wala ba kayong tiwala kay Leni Robredo? Ba't kailangan nyo pang dayain or linlangin ang mga Pilipino? Pare-parehas ugali nyo, kaya magkakampi na kayo ng mga nila Marcos, di ba? Di ba? At itong rally pala dyan sa Luneta, mga kababayan, ito pala ay pinangungunahan ng mga kaliwang grupo. Pero meron namang hindi makakaliwang grupo, pero may mga nakapasok na organizer dyan. Ito ay, tawag dito, iba't ibang grupo ang nakapasok dito, mga kababayan. So, napasukan ng mga makakaliwang grupo, katulad ng isa, yung tumakbong senador na, sana sinakal ka na namin dyan sa Seminay. Na wala namang sinasabi, yung mga Duterte, na magsisigaw dyan ng bring him home. Yun ang sinasabi niya. Para ipaalala niya sa mga tao na ito ay hindi sa mga Duterte. Bobo ka ba?
Alam na ng tao 'yun, di ba? Alam na ng tao 'yun na hindi para sa Duterte. Eh kayo lang naman ang nang-aangkin diyan yung isang dilawan din na IB yun, ay ano ba, Mendoza, di ba? Wala naman nang-aangkin diyan na DDS, na isa wala akong nakikita na inaangkin yung rally na yan. Kung gusto niyo mag-rally diyan, di kayo. Di ba? Oh. Okay sana kung hip-hop community, kaya lang napasukan nitong mga makakaliwang grupo, kaya medyo nakakaano na eh. Medyo nakakalungkot. Na ito sana ay pagkakaisa ng mga Pilipino, pero sila mismo ang naghahalo ng politika. Bakit? Dahil ayaw nila sa mga Duterte. Dahil yung mga grupo nila hindi nakaporma nung Duterte nakaupo sa gobyerno. Yung mga kaliwa, naubos yung mga amo nila. Di ba? So, sana kung mananawagan kayo ng rally na walang kulay, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Huwag kayong magsasalita dahil ang mga Duterte marunong umintindi. Ang mga Duterte supporter marunong umintindi. In fact, patatalino pa nga ang mga Duterte supporter kaysa sa mga supporter ninyo eh. 'Di ba? Nagkukunya-kunyarian lang kayo matatalino. Dinadaan nyo sa mga gandang damit, sa mga gandang mga salita ninyo. Pero kung tutuusin, wala. Puta, yung mga amo ninyo, wala nagawa sa bansang ito eh. Pinahirapan ang bansang ito. Sa Duterte lang tayo nakaranas ng kahit papaano maalo-alo ang buhay, ligtas na lansangan, 'di ba? Yung mga idol yung namuno at yung namumuno ngayon, ano na imbag niyan? Wala, 'di ba? Puro pahirap. Kaya nga kaliwat kanan ng rally ngayon, 'di ba? Oh. So dapat magkaisa ang mga Pilipino, walang kulay. Kung galit ka sa Duterte, isang tabi mo muna, 'di ba? Kung galit ka sa Dilawan, isang tabi mo muna. Pag-usapan natin ang korupsyon na nangyayari. Putang ina nyo, korupsyon sa DPWH, tapos isasabit nyo pangalan ng mga Duterte. Anong kinalaman yan sa korupsyon ng DPWH? Diba? Oh. So doon mo makikita, ang mga Pilipino matatalino. Magsalita lang kayo, alam na namin kung ano ang pinupunto ninyo. Kung ang mga rally-rally ninyo, para pabagsakin ng mga Duterte, ay hindi yan tunay na rally para pagsamasamahin ng mga Pilipino. Peke yan. Ang tunay na pagkakaisa, walang kulay, walang politika. Oo. Pero pag narinig nyo, mga kababayan, na may binibirang personalidad na wala namang kinalaman sa korupsyon, huwag nyong samahan yan. Dahil mga komunista yan. Galit yan doon sa tao na sumugpo sa mga komunista ng Pilipinas ng nakaraan administrasyon. Okay? Pero ganun pa man, marami po ang rally na ikakasa laban dito sa korupsyon. Mamili tayo, maging mapagmatsyag. Pag alam natin na iba ang tinutungo ng kanilang mga pananalita, umalis na kayo. Huwag na kayong magsalita, huwag na kayong makipag-away dahil baka yan pa ang pagsiklaban ng gulo. So kung gusto nila manggulo sila. Pero tayo, wala tayong pinaplano na gulo. Ang gusto lang natin, mapanagot ang mga sindikato, mga kawatan sa gobyerno na nagpahirap sa milyong-milyong Pilipino. Na sana yung mga proyekto ay makakatulong para mapagaan ang buhay natin. Pero ayon, sa bulsa nila, pumunta yung pera natin. So mga kapatid, opinion dito sa napag-usapan natin, i-comment nyo dyan sa comment section, pag-usapan natin sa ating mga susunod na talakayan. And again, this is Master Lesson. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.